Sa barangay hall ang takbo ng isang menor de edad na nasangkot sa rumble sa May Kawayan, Bulacan. Pero sa halip na mapakinggan at matugunan ang kanyang sumbong, sa loob pa siya mismo ng barangay hall nakatikim ng pambubugbog. Ang resibo ng biktima, ang CCTV footage ng pagsapak sa kanya habang kausap ang desk officer ng barangay. Saan ka tinatamaan? Sa puro ulo po tama ako. Ano nga ba ang punot dulo ng gulo? At sino-sino ang mga sangkot sa pambubugbog sa menor de edad? Bato-bato sa langit ang tamaan, wag daw magagalit. Pero paano kung ang tinamaan hindi tinapay ang hinagis pabalik, kundi tinapay na may palamang suntok at kuyog sa loob mismo ng barangay hall? Kaya naman, ang menor de edad na binugbog, gusto silang busugin ngayon ng patong-patong na reklamo. Sariwa pa ang mga pasa at sugat na tinamo ng 16 na taong gulang na si Jasper. Hindi niya tunay na pangalan. Matapos siyang bugbugin ng isang grupo ng mga lalaki sa May Kawayan, Bulacan. So ito ay tigmak ng dugo ito. Apo. Galing ito sa bibig mo o saan? Sa ilong po. Bumulwak dito ngayon napunta. Apo. Ito literal, sarado yung mata mo. Sa magaho ito dahil sa tama. Maga po. Sa tama. Ang pambubugbog daw sa binatilyo nangyari sa loob mismo ng barangay hall. Meron ko nakikitang kulay pula dyan sa kanang mata mo. Na paano yan? Sa loob po ng barangay, doon po ako binugbog sa loob ng barangay. Ano ang mga sumunod na nangyari? Kinakaladkad pa po ako papuntang barangay. Tapos po, yung habang po kinakaladkad po ako, may isa pa pong sumusuntok sa akin. Saan ka tinatamaan? Sa puro ulo po tama ako. Pero paano nga ba sinapit ng biktima ang pambubugbog sa loob pa mismo ng tanggapan ng kanilang barangay? Ating gabi noong October 17, makikita sa closed-circuit television o CCTV footage ang grupo ng mga kabataan na nagkukumpulan. Pero sa mga susunod na eksena, isa-isa nang binabato ng mga kabataan ng ilang bahay sa kalsadang ito. Maya-maya pa, isang grupo ng mga lalaki ang sumugod at hinabol ang mga kabataang nambato ng bahay. Naabutan nila si Jasper, kaya siya raw ang napagbuntunan ng galit ng mga lalaki. Ano ginawa sa'yo? Ano po, inambahan po ako ng gunting, tapos po binugbog na po ako doon. Okay, tapos pagkatapos ano nangyari? Yun nga po, may nakakita na po sa aming barangay tanod. Kinukuha na po ako ng barangay tanod, ayaw po nila ako ibigay. Paanong ayaw? Bakit mo nasabing ayaw? Kasi po, nakaganyan pa rin po sa damit ko po eh. Tapos, sabi, ayoko ibigay sa ito, mabibilis itong mga to, gumanon po. Nung binigay na po ako, pinasok na po ako sa loob ng barangay. Pero kung inaakala ng binatilyo na magiging ligtas na siya sa loob ng barangay hall, may mas matindi pa pala siyang sasapitin. Habang kinakausap ni Jasper ang desk officer ng barangay, isa-isang sumugot ang 7 lalaki sa barangay hall at sinimulan na nilang paulanan ng suntok at sampal ang binatilyo. Ito po, yung una pong sumuntok sa akin. Gigil na gigil yung isa na yun. Oh, yun oh. Binabanatan ka sa likod ah. No. Ito nakadilaw. Anong gagawin ito? Ito. Palim po eh. Oh, sinampal ka. Nung binanatan ka dyan sa kanang mata mo, anong naramdaman mo? Blackout na po eh. Nalaman ko na di po na may bumubugbog pa po sa akin sa CCTV na lang po. Matapos ang tensyon sa loob ng barangay hall, isa-isa na ring nag-alisan ang mga nanakit na lalaki. Ano ang gusto mong mangyari ngayon? Hustisya po. Sa paanong paraan? Kulong po. Eh kung sabihin nila na, nauna ka eh. Pinagbabato mo kami. Anong magiging tugon mo? Aminado naman po ako doon. Aha. Kasi po, na din po sa, po ng tropa po. So yan, nagkasala ka, inamin mo. Pero ano yung tingin mong hindi tama dito? Yung binagbog pa po ako nila sa loob mismo po ng barangay. Aminado ang pamilya ni Jasper na nagkamali ang binatilyo. Pero para sa kanila, Napatunayan ko naman po na may kasalanan po yung apo ko. Pero bakit po ganoon na kailangan nilang bugbugin? Ano po naramdaman nyo noon? Puro doon ang sakit po, ang sakit. Kaya tinatanong ko sa kanya sinong gumawa sa kanya noon. Bakit ganon? pero wait, there's more. Dahil si Jasper may isa pa raw na ibubunyag, wala man lang daw kasing tumulong sa kanya habang binabanatan siya sa loob ng barangay hall. Nangingi po ako ng tubig sa may isa pong babae na nandun po, naka-duty. Aha. Tapos po hindi po ako pinapansin. Agad sa akin, kinuha ko na lang po yung tubig na walang paalam sa kanya. Yung hininga mo ng tubig, sino yun? Naalala mo ba? Anong papel niya sa barangay? Bouncy po. Paano mo nalaman Bausi? Bausi, Violence Against Women and Children. Sa ano po, Officer nandito rin yun. po siya sa may desk officer po. May nakasulat dito? Apo. Makikita mo sa video, meron tanod doon.
Medyo siguro mga mabagal ang pagkaka-response ng aming tanod, pero nagkabiglaan na rin. Yung aggressiveness na rin siguro ng tatlo, pero ginawa naman ang action. Sa barangay hall ang takbo ng isang menor de edad na nasangkot sa rumble sa May Kawayan, Bulacan. Pero sa kalit na mapakinggan at matugunan ang kanyang sumbong, sa loob pa siya mismo ng barangay hall nakatikim ng pambubugbog. Dahil sa sinapit ni Jasper, matinding trauma raw ang nararanasan niya ngayon. Napapanaginipan ko po yung pagbubugbog nila sa akin sa loob ng barangay. Samantala, nito lang Sabado, October 26, muling naganap sa barangay ang panig nila Jasper at ng grupo ng mga lalaking nanakit sa kanya. Hindi para mag-round 2 pero para idaan na sa proseso ang alitan. Ang ina ni Jasper hindi na napigilan ng emosyon at sinimula na ang harapan. Nakita niyo yung itsura ng anak ko. Hindi niya naranasan sa amin to. Kahit sa tatay niya. Sana nag-iisip kayo. Ilang araw na to, 10 araw na hindi natutulog yung anak ko. Pasensya na po doon sa nangyari sa loob ng barangay. Pero ang totoo po, hindi po namin siya sinaktan sa labas ng barangay. Hindi po kayong dalawa. Aminado po ako, nasampal ko po siya. Kasi sobrang galit ko. Kasi muntikan na po kami tamaan ng malalaking bato eh. Ang lalaki niyo, ano pinatunayan niyo sa sarili niyo? Matatapang kayo. Ngayon, labas niyo yung tapang niyo pag nagdimas na kayo ng rehas. Isa-isa ring tinanong ng resibo ang mga lalaking nahagip sa CCTV na nanakit kay Jasper. Dito, inilahad nila ang mga pangyayari bago sila magpang-abot ni Jasper. Noong una po, binabatol po nila yung tauhan po nung kumpare ko. Sinawat po namin, nabol po namin. Mga 30 minutes after po, ayun na po, nagbababa na po sila, sumisigaw na po, gumaganon po. Mga nakaubad pa po, mga nakatrip pa po yung mga mukha. Yun na po, pinagbabato na po kami. Pang-ilang beses? Pangalawang beses na po yun. Dagdag pa nila, tinamaan daw kasi ang bahay at sasakyan nila nang mambato ang mga kabataan na kasama ni Jasper. Yung pangalawang pagbabato po nila, ito na po, pinagtatamaan na po yung sakyan, yung mga gate po ng mga kapitbahay po ng tropa ko. At ang kanila pang depensa, Hindi po mangyayari yung kung pinagbawalan po sila ng mga guys na wag nang lumabas kasi may curfew na pinatutupad tayo. Kung dinisiplina po niyo yung mga apo niyo, dapat hindi po nasa labas yan, nasa bahay lang po yan. pero habang umahaba ang naging usapan, naging matigas pa rin ang panig ng pamilya ni Jasper. Nangungunahan ko na kayo. Gusto ko kayo talaga makulong. Pasensyahan talaga. Dahil hindi ko katarungan yung ginawa niyo sa akin ko. Pinagtulong-tulungan niyo. Ang mga lalaki, desidido ring magsampa ng reklamo laban kay Jasper. Naka-counter din po kami ng reklamo. Kasi hindi naman po kami nauna eh. Ayon sa kabilang partido, magsasampa rin daw sila ng damage to property at alarm and scandal laban kay Jasper. Pero oras na hindi magkasundo ang dalawang panig matapos sa mga pagdinig sa barangay, magsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang pamilya ni Jasper laban sa mga lalaki. Maaari silang makarap sa 3 buwan hanggang 3 taon na pagkakakulong. Kung walang pagkakasundong magaganap, bibigyan namin ng CFA to file action. So that will be regular filing. Umaasa rin ako na magkakaroon ng pagkakasundo later on. Sa sinapit ng biktimang si Jasper, malaking leksyon daw ang naging kapalit. Nagsisisi din po ako nun, hindi ko rin naman po ako kalain na ganun po talaga kalalabasan po nung ginawa namin yun. Kailanman, hindi maaaring isawalang bakala ang anumang pamimerwisyo sa kapwa at maging ang dahas, lalong-lalo na sa menor de edad. Sinisiguro ng barangay na mas babantayan nila ang mga eskinita sa kanilang lugar nang maiwasan na raw ang ganitong gulo. Meron kami ordinansa rin tungkol sa curfew. Hinihigpit na namin ang curfew hours. Pero naghihigpit po kami dyan sa mga teenager na minor. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel